isang buwan, di ba po? Praise God, kasi naka half of a year na po tayo at muli pa rin tayong ginagamit ng Lord para sa kaluwalhatian niya. Gusto ko po na sa oras na po na ito, nais ko po na ipahayag ang salita ng ating Panginoon na merong kabanalan sa bawat buhay po natin. At ngayon po, ang pag-aaralan po natin, sabi po dito, yan. Who is the man called Jesus? Yun po yung sinabi natin sa Matthew chapter 16 verse 13 to 17. Yan po yung pag-aaralan natin sa buhay po natin. Ngayon naman po, sa binasa natin ayon sa Biblia na po na ito, dito po ipinakita ng Lord, ipinakita ng mga tao na narito po na na-confuse sila about the identity of Jesus Christ. Ngayon naman po, sa buhay natin, baka ganun din po tayo, baka hindi natin gaanong kilala si Jesus, baka hindi natin gaano kalapit sa ating Panginoon kung bakit parang nagkukulang tayo sa Kanya. So ngayon po, dito po natin pag-aaralan kung paano po tayo ay inabot ng Diyos sa buhay po natin dito. Sabi dito, a story of a Bible where they confuse about the identity of Jesus, especially yung mga Pariseo po. Yung mga Pariseo, bakit itong tao na ito nakakapagpagaling? Bakit itong tao na ito mayroon siyang karapatan na magpatawad ng kasalanan? Which is, yung time na po na yun, which is lapastangan po yun sa Diyos. Pero itong si Jesus po, siya mismo lamang ang nakagawa ng bagay na po na iyon. Alam niyo po kung bakit sinabi dito man, bakit hindi sinabing God? Alam niyo po, dito po sa story na po nito, akala nila si Jesus is a man only. Alam nila na si Jesus lamang ay tao lamang. Pero dito ipinakita ng Lord that He is a fully God. Siya ay totoong Diyos sa buhay po natin. Bakit kaya naging man si Jesus? May nakakaalam po ba bakit naging man si Jesus sa buhay po natin ito? Diba? Hindi na natin alam kung anong kalooban ng Lord sa buhay po natin. Pero isa lang po ang alam natin is to save us. Tayo po ay para iligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Why Jesus became man? Sabi dito, kung si Jesus naging God papunta rito sa mundo na po na ito, sa tingin po ninyo, mamimit natin si Jesus? Sa tingin po ba natin, if Jesus became God in this earth, sa tingin po ba ninyo mamimit natin si Jesus? Hindi po. Kasi sabi ng Biblia po, we cannot see God unless we are holy. So kapag tayo daw muna ay magiging holy, mamimit natin si Jesus. Pero tayo, we are only fall short to the glory of God. So ibig sabihin, tayo lamang ay makasalanan. Sinner po tayo, aminin po natin yan, lahat po tayo nagkasala po sa harapan ng ating Panginoon. Why? He became man on this earth para abutin po ang bawat isa po sa atin. Para abutin po ng ating Panginoong Hesukristo ang bawat makasalanan sa buhay po natin. At we know that isa tayo sa inabot ng Diyos sa buhay po natin na ito. Ikalawa po, sabi po dito sa passage po natin, sabi po yan sa Matthew 16 verse 13 to 17. Yan po, sabi po dito, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Nung time na po na ito, si Jesus ay sinabing anak ng tao. Siya po ay kilala bilang anak ng isang karpentero lamang po. Pero namangha sila, nung time na po na yun, siya ay nagpagaling ng isang tao. Siya ay nakisalamuha sa mga makasalanan na po na yun. Sabi ng mga tao sa kanya, at sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman po ng iba, kayo si Elias, at may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sabi dito, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos sa buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. So, ibig sabihin, itong mananampalataya lamang po ni Jesus Christ, which is si Peter, ang nakapagsabi kung sino itong Diyos na po na ito. At one of us
sana po ganun din po tayo kagaya ni Simon Pedro na sinasabi natin that Jesus is the living God. Jesus Christ is God, the Son of God. Ibig sabihin ng bagay na po na yun. Dapat doon po tayo nagpro-proclaim. Sa tingin po ninyo, who is Jesus? What do others say about Jesus nowadays? Ngayon po, dito po ipinakita kung sino si Jesus po sa mga tao po. Sabi po dito, Jesus is not God. Before live on earth, He was Michael the archangel. Sabi po yan. Dati po yan po, praise God. Yan, pagpapala po ng Panginoon po yan. Yan, sabi dito, Jesus is not God. Before He lived on earth, He was Michael the archangel. Yan po yung sinabi po ng ibang religion, yung ibang tao po, na sinabi nila, ay si Jesus, angel lang naman siya. Ay si Jesus, si Michael lang naman siya. That's why hindi nila pinapanampalatayaan itong si Jesus Christ. At sabi naman ng iba, Jesus is a separate God from the Father Elohim. He was created as a spirit child by the Father and Mother in heaven and is the elder brother of all men and spirit being. Sabi nila na si Jesus lamang daw ay isang spiritual being lamang po, which is not. Jesus is fully God sa buhay po natin na ito. At sabi naman po ng iba, Jesus was not God or the Son of God. His virgin birth is likened to Adam's creation. He was sinless or worker of miracles and one of the most respected prophets sent by Allah. Sabi naman po ng iba na si Jesus daw ay hindi Diyos kasi siya daw ay propeta. Which is, tao pa rin ang pagkakilala ng mga tao pagdating sa Kanya. At sabi naman po, Jesus Christ is a teacher, a guru, or an avatar, an incarnation of Yeshua. Yun po yung sinasabi ng mga taong hindi nananampalataya sa Diyos. Kaya, that's why po, pinag-aaralan natin itong bagay na ito para mas lalo pa po natin makilala si Jesus Christ sa buhay po natin ito. Who is Jesus? How about you? Who is Jesus to you? Totoo bang nakikilala na natin si Jesus Christ? Totoo bang ganap na natin kilala o lubos na natin kilala si Jesus sa buhay po natin na ito? At ngayon naman po, meron pong tatlong bagay po dito na ipinakita ang Lord kung paano po siya bumaba dito sa mundo na po na ito para ipakita din sa iyo kung sino itong Panginoong Jesucristo na ito. Yan po. Yan po. Unang-una, Jesus is sent to serve. Siya po ay bumaba dito sa mundo na po na ito para maglingkod. Kaya po si Jesus Christ, napakahalaga na naging role niya sa bawat isa po sa ating lahat. Yan po, nandyan pa po ba ang bawat isa? Let's focus on the words of God kasi mahalaga po na nakikinig tayo ng salita ng Diyos sapagkat ito'y buhay at mabisa sa buhay po natin na ito. Hindi lamang po ito simpleng lecture, hindi lamang po ito simpleng lesson lang sa school, hindi po. It is our manifestation of the Spirit of God into us. So, ibig sabihin, habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nagmamanifest din po yung Espiritu ng Diyos sa bawat buhay po natin ito. Ayan po. Unang-una, sino daw si Jesus? Jesus is sent to serve. So, ibinigay ang ng Diyos Ama si Jesus Christ para maglingkod, hindi paglingkuran po. Yan po yung sinabi po sa Mateo 20 verse 28. Sabi dito, the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. So sabi dito, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod. So yun ang role ni Jesus. Kaya siya bumaba sa mundo na po na ito para daw po siya ay maglingkod. Hindi siya yung pinaglilingkuran natin. Nung time na po na bumaba po siya nung time na po na yon. Pero dito ipinakita ng Lord kung ano yung halimbawa naman sa buhay po natin na ito. So si Jesus Christ na nag-save sa'yo, siya ay nagpapako sa krus ng Kalbaryo para po sa bagay na po na yon, magkaroon tayo ng salvation sa buhay po natin na ito. At ngayon naman po, dito rin ini-example ng Lord yung halimbawa niya kung paano din tayo bilang mananampalataya niya. Kasi bilang mananampalataya niya, kailangan we are Christ-like in Jesus. Kailangan nagiging Christ-like po tayo kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Why Jesus is sent to serve? Kailangan din sa buhay mo, we are sent to serve sa buhay po natin na ito. We are sent
Panginoong Hesukristo. At sabi dito, ano po yung pinaglingkuran niya sa bawat buhay po natin? He served the needs of man. Siya ay naglingkod kung ano yung bagay na pangangailangan ng tao sa buhay po natin. Ano yung mga bagay na pinaglingkuran niya sa tao? Before nung hanggang ngayon, still ginagawa niya sa buhay po natin. He served the needs of man. So, ibig sabihin, pinaglilingkuran niya pa rin yung pangangailangan ng tao. Before, at hanggang ngayon, proven pa rin po yan sa buhay po natin. Di ba? Napakabuti ng Diyos, still, hanggang ngayon, binibigay niya pa rin yung pangangailangan natin sa buhay po natin na ito. Hindi ka ba nagtataka sa bagay na po na yun kung bakit parang hindi ka nawawalan, hindi ka nasisimot sa buhay mo na ito, na hindi ka nagkukulang sa buhay mo na ito because of Jesus Christ. Kung bakit po siya bumaba sa buhay po natin na ito, kung bakit po siya nakilala sa buhay po natin na ito, kasi gusto niya rin paglingkuran kung ano yung pangangailangan natin sa buhay po natin na ito. That is why He is God. Kaya po siya naging God sa buhay po natin na ito, kasi gusto niya yung pagpapala ay hindi mula sa mundo, kundi yung pagpapala ay nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya yun po yung blessing na binibigay ng ating Panginoon. Ano kaya yung mga blessing na binibigay sa iyo ng ating Panginoon? Unang-una, the medical needs of a man. Di ba po? Proven naman din po yan sa buhay po natin na sa kabila ng mga karamdaman po natin sa buhay po natin na ito, provide pa rin ng Lord yung medical needs natin. Sa kabila ng bagay na parang hindi mo nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay mo na ito na sa karamdaman na nararanasan mo, pero Jesus Christ is still yung medical needs mo, provide pa rin yan ng ating Panginoon. Sabi dito, how many people did Jesus heal? Alam niyo po ba kung ilan po yung pinagaling ni Jesus Christ? Di ba po walang nakakaalam? Ang dami po. Kung babasahin natin yung Biblia, kaya nga po, napakahalaga na nagbabasa tayo ng Biblia kasi doon pinapatunayan ng Lord na siya ay Diyos sa buhay po natin na ito. Ikalawa, ano pa po? The blind, the lame, the deaf, the dumb, those with disease, and those who were demon-possessed, and the list go on. Sabi dito, at ikatlo, even the dead person Lazarus, di ba? Pinagaling din ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, ang medical na pangangailangan ng isang tao, provided ng Lord yan. Kaya nga po, siya ay bumaba sa mundo na po na ito para ipakita sa iyo ng ating Panginoon that He is Jesus, the healer of our life. Na itong Panginoong Hesukristo, walang ibang binigay na pangalan sa atin para sa ating kaligtasan, kundi ang pangalang Hesukristo sa buhay po natin na ito. Kaya po, lahat po na mayroong karamdaman sa buhay po natin na ito, lumapit lamang po tayo sa Diyos. Huwag tayong lalayo sa Diyos. Kasi baka pag lumayo tayo sa Lord, baka yung medical needs mo hindi provided ng Lord. Baka kapag tayo humiwalay tayo sa Diyos, naging busy tayo sa Diyos na ito, baka yung medical needs mo hindi i-provide sa iyo ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po ng pangangailangan natin into our health. Kasi si Jesus lamang po ang may hawak ng buhay po natin na ito. And even right now, kapatid, kung meron kang mga bagay na karamdaman sa buhay mo na ito, i-claim mo sa Lord. I-claim mo sa Diyos na po na ito. Kaya nga po sabi nung isang ni pastora po dun sa church po, itong kaninang service po namin, sabi po na yung pastora, yung blessing nandyan lang po yan sa itaas. Pero tayo na lang po yung mismong hindi umaabot ng blessing na po na yun. Tayo na lang yung parang nandyan lang sa kisame, nandyan lang sa bubong. Pero tayo mismo, hindi natin inaabot sa Lord. Pero sabi ng ating Panginoon, once na tayo nanampalataya sa harapan ng Diyos na po na ito, lahat ng pangangailangan mo, medical man po yan, o sa mga bagay na karamdaman mo, provide yan ng Lord na po na ito. Kahit pumunta kang doktor, kahit pumunta ka pa, kahit saang mga bagay na manggagamot na po na yan, wala kang ibang lalapitan kundi si Jesus Christ lamang po. Kaya po, wag tayong hihiwalay sa Diyos. Ikalawa, ano pa po yung pangangailangan po na binigay ng Lord? The physical needs of a man. Sabi dito, He fed the multitude at least twice. He told Peter to go fishing in order to pay taxes. Yun po yung physical na pangangailangan na
ng tao. Yan po, dito na po papasok yung pera, di ba po? Yan po yung karangal, yung kadalasan na pangangailangan ng isang tao, yung financial needs po natin na ito. At did you know, kapatid, na si Jesus Christ din ang siyang nagpakain ng mga multitude, 5,000, di ba po? Yung pinakain ng Lord sa buhay po natin na ito. Bakit hindi sa atin? Bakit hindi natin maranasan yung bagay na po na iyon? Baka tayo ay hindi pa natin lubos na kilala si Jesus Christ. Kaya po, si Jesus Christ, piniprovide niya rin yung physical needs ng isang tao po. Kaya po, sa oras na po nito, kung meron kang pangangailangan, hugutin mo rin yan sa ating Panginoong Hesukristo. Dito, nagpakita rin siya ng himala sa pamamagitan ng pagkain. Yun po, yung 5 tinapay at 2 isda po, na kung saan pinarami niya po yung bagay na po na yun. At si Jesus din ang nagbayad ng tax that time, nung si Peter ay kumuha sa isang isda po, na doon po ipinakita po doon sa isda na po na yun na nag-provide din siya ng pambayad sa buhay po natin na ito. Ano po ibig sabihin ng Lord sa buhay po natin na ito? Na si Jesus Christ din, kaya niyang i-provide lahat ng physical needs natin sa buhay po natin na ito. Kaya niyang bayaran lahat ng bagay ng pangangailangan po natin kung kilala natin si Jesus Christ. Kaya yun ang pinakamahalaga. If we know Jesus well, if we know Jesus Christ sa buhay po natin na ito. Pero kung si Jesus Christ, yung kilala mo lamang na ipinako sa krus, kung hindi ka mananampalataya sa Kanya bilang taga-provide, bilang tagapagligtas, bilang tagapagpagaling ng ating buhay, walang saysay yung pananampalataya natin. Kaya pinakamahalaga sa buhay po natin na ito, nakilala mo mismo si Jesus Christ sa buhay po natin na ito. Kilala na po ba natin ang ating Panginoong Hesukristo? Amen? Kilala niyo na po ba ang ating Panginoong Hesukristo? Amen. Sabi ko po, kilala niyo po. Kilala niyo na po ba ang ating Panginoong Hesukristo? Amen. Yan po. Kaya po, mahalaga po yung bagay na po na yan. At ikatlo po, ano pa yung provide ng Lord? Ano pa yung pinaglingkuran niya sa buhay po natin? Ikatlo, the spiritual needs of man. Yan po yung pinakamahalaga. Kaya po tayo nandito sa church na po na ito, nasa gawain na po na ito, kasi provide din ng Lord kung ano yung pangangailangan natin spiritually. Kaya po tayo, dati po tayong makasalanan na kung saan hindi tumatanaw sa Diyos. Tayo po yung tao na tayo ay busy sa lahat ng ibang bagay at hindi natin kilala ang Diyos. Aminin po natin yan. Tayo po yung abalang-abala sa mundo na po na ito. Nang time na hindi mo nakilala si Jesus Christ, tayo yung abalang-abala, reject sa mga gawain sa ating Panginoon. Hindi tayo nagpe-pray pagdating sa ating Panginoon. Wala tayong pananampalataya pagdating sa ating Panginoon. Pero itong Jesus Christ na po na ito, bumaba para sa atin, para i-provide yung spiritual needs mo, kapatid. Kaya po sa oras na ito, sabi ng Lord, He came teaching and preaching and leading by example. Yan po yung gusto ng Lord. He came that He teach, He preach, and He lead as an example ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit hindi tayo, kapatid? Bakit hindi natin din tularan kung ano yung ginawa ni Jesus Christ sa buhay po natin na ito? And ikalawa, He forgive many of their sins. Tayo din, pinatawad din ng Lord sa buhay po natin. If we know Jesus Christ well sa buhay po natin na ito, malalaman natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay po natin na ito. Kaya maalala natin kung paano si Jesus Christ kumikilos sa buhay po natin na ito. Kung titignan natin, nasa gawain ka sa oras na po na ito, nakikinig ng salita ng ating Panginoong Hesukristo, yun yung sinabi ng Lord sa buhay po natin na dumating na si Jesus Christ sa buhay mo. Nakilala mo na si Jesus Christ dahil po siya ang umaabot sa buhay po natin na ito. Kaya po, yun po yung sinabi ng Lord na sinerve niya sa buhay po natin. Why? Bakit po? Because He is a servant of God. Kaya po siya nag-serve sa buhay po natin na ito kasi servant din siya ng Lord sa buhay po natin. Servant din siya ng kanyang Ama na kung saan itong tungkulin na po na ito ibinigay din po sa Kanya. Ganon din po tayo. We are a servant of God. Tayo po ay servant din ng ating Amang nasa langit sa buhay po natin na ito. And He also tried to be servant of His Father. Kaya nga po siya po yung nagiging halimbawa
sa buhay po natin ito. Kaya nga po may word na Christ-likeness. Kaya po may word na po na yun para tularan mo si Jesus Christ sa buhay po natin na ito. Sabi ng ating Panginoon, He called to work for what or for whom? Para sa ating lahat. Siya po ay nagtrabaho sa mundo na po na ito. Ano pong trabaho po yan? To minister us. Para abutin po ang bawat isa po sa ating lahat. To disciple us. Para tipunin yung mga mananampalataya sa Kanya. Yun po yung work ni Jesus Christ para sa ating lahat. Para sa bagay na po na yun, tayo rin ay sumunod din sa yapak ni Jesus Christ. Kaya po yun ang pinakamahalaga. At sabi dito, at alam niyo po ba, hindi lamang po siya, kundi tayo bilang mga anak ng Diyos at si Kristo ang panganay natin. So, ibig sabihin, we are a son of God. Ibig sabihin, tayo ay children of God din po sa buhay po natin na ito. Sinabi po yan, sabi po dito sa John 9 verse 4, kailangan gawin natin ang ipinapagawa na nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Ito po yung sinabi ni Jesus Christ na siya yung sinugo ng Diyos para po abutin at gawin kung ano yung kalooban ng kanyang Ama sa buhay po natin na ito. Kaya po tayo rin po, tinawag din tayo ng Lord sa buhay po natin na ito. We are also called to work. Kailangan tayo rin magtrabaho din tayo bilang mananampalataya ni Kristo. Ano po bang trabaho po yon? Hindi po sa mundo na po na ito. Hindi po sa mga bagay na nakikita natin sa mundo na po na ito, kundi yung pagtatrabaho na merong Heso Kristo sa buhay po natin na ito. Ano po yun? Yung soul winning mo, yung pagbabasa mo ng Biblia, yung pag-attend mo ng gawain ng Lord, yun yung sinasabi ng Lord na paglilingkod o pagtatrabaho po sa Kanya. Hindi po yung trabaho na ikaw nag-apply ka sa gantong kumpanya, hindi ito yung trabaho na nag-business ka ng ganto, hindi po yun. Hindi po yun yung panawagan natin sa Lord. Ang panawagan natin sa Lord is to minister din ng mga tao po. Siyempre po, as Jesus Christ, our God, sa buhay po natin na ito, kailangan ganon din po yung gawin natin pagdating sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung tayo, pinagtrabahuhan tayo ni Jesus para hindi tayo mapahamak, para hindi ka makalimot sa Kanya, ganon din ang gawin mo, kapatid, to others. Kailangan yun din dapat yung gawin natin para sa mga taong naliligaw pa sa mundo na po na ito. That's why He sent a servant in your home para abutin ka ng Diyos. Kaya nga merong kumakatok sa tahanan mo, brother, sister, church na tayo, di ba po yung pinag-aralan natin last Sunday, tara church tayo, dapat ganun din po tayo, is to influence people para tayo po ay makagawa, ay maka-attend sa gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung sinasabing servant ng Lord. Hindi ka servant ng Lord kung hindi ka naglilingkod sa Kanya. Hindi ka servant ng Lord kung hindi ka nag-aakay sa Kanya. Kaya po, mahalaga yung naging example ni Jesus Christ sa buhay po natin na ito para ipakita din sa iyo, kapatid, na kung ano yung gagawin natin. Parang ito na yung pattern natin eh. Ito na yung pattern natin. Tayo na lamang yung susunod. Tayo na lamang yung hahakbang. Tayo na lang yung magdi-decide kung ikaw ba ay maglilingkod sa Kanya. Kaya napakahalaga ng bagay na po na yun. Ano pa po? Sabi dito, He is the servant of God. Sabi dito, God's servant will suffer, sabi ng ating Panginoon. Ito daw si Jesus Christ, nung time na naging servant din po siya sa mundo na po na ito, hindi naging madali. Yan po, totoo po yan, hindi po naging madali yung buhay niya sa mundo na po na ito. Bakit po? Kasi po, siya po ay pinahirapan. Yan po yung sinabi sa Marcos chapter 8 verse 31, mula noon itinuro ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa Kanya. Sinabi niya, ang anak ng tao ay kailangan magdanas na matinding hirap, siya'y itatakwil ng mga pinuno ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan, siya'y ipapatay, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw po. Ang pinagdaanan po ni Jesus Christ ay hindi rin po naging madali sa mundo na po na ito. Siya rin po ay nagdanas ng paghihirap sa mundo na po na ito. Pinaghirapan din po siya. Pinahirapan din po siya. Pinagkaisahan, pinagtawanan. Bakit po? To fulfill the plan of salvation into our life. Kung bakit naranasan niya yun
sa buhay niya kasi gusto niyang ma-fulfill yung salvation na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, tayo rin po, we are called to suffer also if we are going to serve God. Kaya po, sa buhay po natin na ito, itong si Jesus Christ, naranasan niya po yan. Bakit hindi sa atin? Bakit hindi mangyari sa atin yung bagay na po na yun? Mangyayari at mangyayari po yan. Tayo rin po magkakaroon ng suffering. Kung bakit sinasabi natin sa buhay natin, bakit ang hirap ng kalagayan ko? Bakit walang-wala ako? Bakit ako nagkukulang sa gantong bagay? Suffering po ang tawag po sa bagay na po na yun. Bakit kung kailan ako nag-church, saka naman nagkakagulo sa bahay? Kung bakit naman ako nag-church, saka naman yung tao pumipigil sa akin? Bakit naman kung kailan ako nag-church, saka naman maraming mga bagay na nakaabalahan sa mundo na po nito? That is suffering. Yung suffering na naranasan ni Jesus Christ, maliit pa lamang yan sa suffering na naranasan natin. Kaya nga po, napakahalaga po na tayo ay nakipag-isa kay Kristo para sa buhay po natin nito. Hindi magiging madali ang paglilingkod natin sa buhay po natin. May suffering po yan sa buhay po natin nito. Pero may pangako naman ang Diyos sa buhay po natin nito. Kaya as a servant or a follower of Jesus, we also felt the same as Christ, and that is Christ-likeness. Baka sinasabi ng Lord sa iyo, baka nagiging kawangis na kita. Baka sinasabi sa iyo ng Lord, nagiging Christ-like ka na, kaya na mo nararanasan yan. Kung bakit ang dami-dami mong utang, kung bakit ang dami mong karamdaman sa buhay mo na ito, kung bakit ang pasaway yung mga tao na nasa paligid mo, kung bakit ang daming kaguluhan sa mundo na po na ito. Suffering ang tawag po dyan kasi hinuhulma ka ng Lord into Christ-likeness. Ibig sabihin, ikaw ay nagiging kawangis ni Jesus Christ sa buhay po natin ito. At ikalawa, ano pa po yung bagay na po na iyon? Sabi po dito, God's servant will be rewarded. Yun naman po yung gustong-gusto ng tao, reward agad bago mag-suffer. Hindi po tayo dapat ganon. Kaya po, sa buhay po natin ito, once we suffer in Christ Jesus, meron tayong tatanggapin na reward pagdating ng araw. Yan po yung sinabi sa Mateo 25 verse 21. Sinabi niya sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan, maging tapat ka sa kaunting halaga kung gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Yan po. Yun po yung naging panawagan ng Lord sa buhay po natin na ito. Siya rin po, itong Diyos na po na ito ay nagkaroon ng reward sa buhay po natin na ito. Sabi dito, after pain of Christ in the cross, it has victory in the end. Kaya po, sa buhay po natin na ito, yung cross na binigay sa Kanya ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama, pero sa bagay na paghihirap sa Kanya sa buhay niya na iyon, meron ding victory sa buhay po natin. Siya ay nagtagumpay rin po. Ganon din sa buhay po natin na ito. Kahit minsan masakit physically, but spiritually, it has a victory. So, ibig sabihin, kung sinasabi natin na bakit ang sakit-sakit ng bagay na nararanasan ko sa buhay ko na ito, but tignan mo kung ano yung gustong mangyari sa'yo spiritually ng Lord. Bakit? Sa bagay na paglilingkod na ito, parang ang dami kong failure, ang dami kong mga bagay na pinagdadaanan sa buhay ko na ito, tignan mo spiritually. Huwag mo titignan physically. Kasi pag tinignan mo physically, madadaya ka lamang. Pero tignan mo spiritually. Kaya nga po, tayo ay patuloy na ini-encourage ng Lord, manatili tayo sa Kanya. Manatili tayong tapat pagdating sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi pagdating ng araw, sabi ng Lord, to live is to Christ and to die is to gain. Sabi ng Lord, lahat ng bagay na sabi mo sa mundo na po na ito, merong reward pagdating ng araw, pagdating sa buhay po natin na ito. Consider the promise of God's faithful servant found in the parable spoken by Christ. Yan po yung sinabi po sa mga parable ni Kristo na kung saan lahat ng promises ng Lord ginanap niya sa mga taong mananampalataya at nanatili pagdating sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya importante po yung bagay na po na yun. Lahat ng suffering may victory po. Yan po, sabi mo sa katabi mo, lahat ng suffering may victory. Lahat ng suffering may victory.
Kaya po, kung tayo man ay pinag-uusig, tayo man ay nilalait, kung tayo man ay inaalipusta, kahit tapak-tapakan ka pa ng mga tao, kapag tiisan mo lahat ng bagay na po na yan, kasi sinabi ng Lord, there is reward in heaven, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ano yung gagawin natin? Is to obey Jesus Christ. Kailangan kilala natin si Jesus Christ, and tayo dapat kilala natin kung sino yung sinusunod natin. Walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. Ikalawa, ano po yung sinabi ng Lord sa buhay po natin? Ano yung naging role niya sa buhay po natin na ito? He sent to sacrifice. Jesus Christ is sent to sacrifice. So, isinugo siya para magsakripisyo. Ang pagsasakripisyo ng buhay ay mahirap gawin sa iba, lalo na kung itong tao na ito ay kaaway mo, kinaiinisan mo, o yung taong nagmamarites sa'yo, o yung mga taong nandadaya sa'yo, di ba po, ang hirap magsakripisyo. Pero sabi ng Lord, sa buhay po natin na yan, kahit yung mga taong nakapaligid sa kanya makasalanan, di ba po, the tax collector, naging madaya rin po sila. Pero pinakisamahan pa rin po ni Jesus Christ po yan. Nag-sacrifice po siya. Yung dalawang magnanakaw sa krus, di ba po, sinacrifice niya yung buhay niya para sa atin. Don't judge others. Kasi lahat tayo ay nagkasala rin sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, sa buhay po natin, matatanaw natin sa Lord na po na ito, yung halimbawa na nagmumula po sa Kanya po. Kaya po, tayo ay may nahal ng ating Panginoong Jesucristo. Mahirap po magsakripisyo, pero si Kristo nga kinaya, tayo pa kaya na bilang nilikha ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya rin po natin po yan, kasi lahat ng bagay na gagawin po natin, it is not from our own na lamang po, kundi sa ating Panginoong Jesucristo lamang po. Sabi nga ng Lord sa buhay natin ito, lahat ng bagay na gagawin mo, iinom, kakain, dapat do it for the glory of Jesus Christ. So lahat ng bagay na sinasakripisyo mo sa oras na po na ito, yung oras mo, yung panahon mo sa oras na po na ito, kahit maulan, kahit binabaha, kahit anumang bagyo na mararanasan natin sa buhay natin, learn to sacrifice like Jesus did, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po yung sinakripisyo niya? He sacrificed His heavenly home, an earthly house or home. The Son of Man has nowhere to lay His head. Alam niyo po, si Jesus Christ nga iniwanan yung kanyang tahanan sa kaharian ng Lord. Kung titignan natin, if we say heaven, di ba, parang napakasarap na tahanan, di ba po, kapag maninirahan tayo sa trono ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, di ba po, parang napakasarap. Pero si Jesus Christ, iniwanan niya po yung bagay na po na yun, yung palasyo niyang lugar sa buhay na po na yun, para pagsilbihan po tayo sa buhay po natin na ito, which is sacrifice. Ganon din po tayo. Baka sabi ng Lord, pinapaiwan yung bahay mo para mag-church ka muna. Pinapaiwan ng Lord yung trabaho mo para mag-church ka muna. Pinapaiwan ng Lord yung mga bagay na kaabalahan mo sa mundo na po na ito para mag-church ka muna. Dapat unahin natin si Jesus Christ sa buhay po natin na ito. Kung si Jesus Christ nga, iniwan niya yung mundo, yung kaharian niya sa kalangitan, tayo pa kaya, di ba kapatid? Dapat iwanan din po natin yan. Kung gusto natin maging kawangis si Jesus Christ at hindi maging kawangis ng kaaway, di ba po? Ayaw naman natin maging kawangis ni Satan, di ba po? Ayaw natin nang maging kawangis ng Diablo po. Dapat tayo, if we kapag po tayo gusto natin na maging kawangis ng ating Panginoong Jesucristo, dapat sinasabuhay natin kung ano yung binigay din ng Lord sa buhay po natin na ito. He sacrificed His heavenly home. At ikalawa, ano pa po yung sinacrifice niya? He sacrificed the basic needs of life on earth. Kagaya na lamang po ng food or drink. He fasted for 40 days in the wilderness. Sige po, sa bagay na po na ito, di ba po, nag-fasting po siya. Sinong makakagawa ng bagay na po na iyon, di ba po? 40 days siyang nag-fasting. Kung tayo nga po, pag nagfa-fasting tayo, isang araw o kaya isang oras lamang, hinang-hina na po tayo. Pero itong si Jesus Christ po,
pinagtagumpay niya po yung bagay na po na iyon. Yung food and drink niya po, hindi niya inalintana yung bagay na po na yan para iligtas lamang po tayo. Ay kalawa, did he eat when he fed the multitude? Siya ba'y kumain nung time na pinakain niya yung 5,000 na po na yun? Pero parang wala po na, walang sinabi sa Biblia po. Pero itong Jesus Christ na po na yun, sinacrifice niya pa rin po yung bagay na po na yun. Ikatlo, while on the cross, he said, I thirst, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba po, napaka-unpleasant nang nangyari kay Jesus Christ. Kasi sa bagay na po na yun, para ipakita sa iyo, kapatid, kung gaano nagsakripisyo itong Lord na po na ito sa buhay po natin. Yung time na pinainom po siya sa krus na po na yun, hindi po masarap yung pinainom sa kanya kasi yung inumin na po na yun, lasang vinegar po yun. Parang sour drink pa po yun. Di ba po? Kung tayo man lang, di ba sa buhay po natin na ito, di ba ayaw natin yung inumin na poso, na galing sa gripo, di ba? Yun yung pinaka-ayaw natin. Pero itong si Jesus Christ na po na ito, naranasan niya yung bagay na po na yun. Kaya kapatid, sa buhay po natin na ito, marunong tayong magsakripisyo sa harapan ng Lord. Sabihin mo sa katabi mo, marunong tayong magsakripisyo sa Diyos. Marunong tayo magsakripisyo sa Diyos. Ikatlo po, He sacrificed His own life. Yan po, His human will. Sabi ng Lord, He said, I came to do the will of Him who sent me. While praying in the Garden of Gethsemane, He said, not my will but thine be done. Sabi ng Lord sa buhay po natin ito. Even His life po, His will, hindi niya po sinunod yung bagay na po na iyon. Ano pong ginawa niya? He still submit into the Father's command. Kahit mahirap po yung mararanasan niya sa krus na po na ito, tinanggap niya po rin yung bagay na po na iyon. Ganon din sa buhay natin, kapatid. Lagi ko po ini-illustrate sa buhay po natin kasi unfair sa Lord sa buhay po natin na ito, na siyang nagsakripisyo, na siyang naglingkod sa buhay po natin na ito. Bakit tayo hindi natin gawin din yung ginawa ni Jesus Christ bilang mananampalataya ng ating Panginoon? Kaya po, sa buhay din natin, kailangan din nating isakripisyo kung ano yung human will natin. Ano ba yung nagiging kalooban natin sa buhay po natin? Wag nating sundin ang bagay na po na yun. Dapat ang sundin natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin na ito. Kaya po, sa buhay po natin na ito, kailangan nakasabit po tayo into the Father's will kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Sa bawat isa po sa ating lahat, kailangan isubmit po natin yung buhay po natin na ito. Kaya po, hindi masusunod ang ating sarili. Huwag tayong spoiled, huwag tayong makasarili, huwag tayong selfish sa buhay po natin na ito. Hindi masusunod yung sarili mo. Dapat masusunod kung ano yung kalooban ng Diyos sa bawat isa po sa ating lahat. Amen po. Kaya nga po, isinugo ang anak ng Diyos para magligtas po. At ikatlo naman po, yan po, lastly po sa buhay po natin na ito, He sent to save. Kung bakit po bumaba si Jesus Christ, ano po yung una? He sent to serve. Para paglingkuran po tayo. Ikalawa, ano pa po? He sent to sacrifice. Siya po ay nagsakripisyo. At ikatlo naman po, He sent to save. Ibig sabihin, para iligtas po tayo. Di ba po? Yun po yung pinakamahalaga, is to save us sa buhay po natin na ito. Isinugo ang anak ng Diyos para magligtas. Iniligtas ang bawat isa para sa atin. And that's why tayo ay mananampalataya ng ating Panginoon. Tayo ay Christ-like sa buhay po natin na ito. Kailangan we are sent din para to save people. Kailangan magligtas din tayo ng mga tao pagdating sa Kanya. Kasi pagdating ng araw po, we have only two destination in our life, which is heaven and hell. So kapag po tayo, hindi tayo mananampalataya ni Kristo, kung hindi natin tinularan kung ano yung yapak ni Kristo sa buhay po natin na ito, hindi tayo maliligtas din pagdating ng araw. Kaya nga, yung ginawa ni Jesus Christ is to win soul din. Kailangan, kung tayo, win soul tayo ng ating Panginoon, bakit hindi rin tayo mag-win soul pagdating sa harapan ng ating Panginoon? Kasi sabi sa John 4 verse 42, pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya, alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Yan po. Alam natin na si Jesus Christ lamang yung magliligtas ng buhay po natin ito. Ano po yung niligtas
purpose ng Lord sa buhay po natin. To save us from iniquity or sin. So, ibig sabihin, Jesus said, I came to call sinners to repentance. Sabi po yan sa Luke 5 verse 32, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matutuwid, kundi ang mga makasalanan upang siya'y magsisi. Kaya po tayo narito sa lugar na po na ito kasi ikaw yung tinawag ng Diyos na makasalanan para ano daw po? Para tayo ay magsisi sa lahat ng ating kasalanan po. Kaya po si Jesus Christ, He came to seek and save the lost. Kaya nga po siya bumaba sa mundo na po na ito is to save all of us. Tayo po lahat kapatid, sililigtas tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit anong kasalanan mo yan, mabigat na kasalanan yan, pangangalunya, pagnanakaw, pagpatay ng tao, o anumang bagay na po na kasalanan mo sa buhay mo na ito, kapatid, kayang-kaya kang patawarin ng Lord kasi sinabi ng Lord, He saved us from our iniquity and sin sa buhay po natin na ito. Kaya kapatid, may pag-asa pa para tayo ay maligtas. Pero sabi ng Lord, magsisi. Kailangan lamang pagsisihan po natin. Huwag nating balikan. Kung tayo sinave na ng Lord sa bagay na po na ito, pagsisihan na po natin. Repent to God. Hindi yung tayo, bilang tayo makasalanan na tinawag ng Diyos sa buhay po natin, hindi na natin pinagsisihan yung bagay na po na yun. Sabi dito, to save us from our infirmities. The Bible tells us that by His stripes, we are healed. Sabi po yan sa Mateo 8 verse 17, sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Isaiah, inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Kung sinasabi mo, ang dami mong kahinahan sa buhay mo na ito, ang dami mong kahinaan o weaknesses sa buhay mo na ito, kapatid, sinabi ng Lord, pinagaling na kita sa iyong karamdaman, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya lahat ng bagay na po na yon, hindi mo na magiging kahinaan yan sa buhay po natin na ito. Ano po ba yung mga kahinaan ng tao? Karamdaman, kawalan, kahirapan, kalungkutan, takot. Yun po yung mga bagay na kahinaan ng tao. Kapag nawalan ka ng pera, nanghihina ka, di ba po? Parang yun na yung nagiging dextrose mo sa buhay mo na ito. Hindi po dapat. Kailangan si Jesus Christ po yung magiging dextrose po natin o yung magiging source ng paghinga natin sa buhay po natin na ito. Kaya po, ano po sabi ng Lord? Yung karamdaman, kawalan, kahirapan, kalungkutan, o yung mga bagay na kinakatakutan mo in the near future. Wag po natin yung bagay na po na ito. Wag natin yung mga kahinaan po natin na po na ito, sabi ng Lord, sabi niya, hinalis niya na tayo sa lahat ng ating kahinaan. Yan po yung sinabi po sa Luke 19 verse 10, ang anak ng tao ay naparito para upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Alam niyo po, itong verse na po nito, one of my favorite verse in the Bible, na kung saan itong Diyos na po na ito, ipinakita niya sa atin kung paano tayo ililigtas ng ating Panginoon. Na sa kabila ng mga bagay na nararanasan sa buhay po natin na ito, di ba? Jesus is always with us, na sinasabi niya, hinahanap pa rin kita kapatid. Hiniligtas pa rin kita kapatid. Kasi itong Diyos na po na ito, tayo ay gusto niyang iligtas sa lahat ng bagay na nararanasan natin sa ating mga buhay. Kaya kapatid, kung ikaw ay naliligaw, hinahanap ka ng Diyos. Kung ikaw kapatid, parang feeling mo lost ka na, hinahanap ka ng Diyos. Kung ikaw kapatid na parang ang dami mong bagay na pinagdadaanan sa buhay niya, sabi ng ating Panginoon, hinahanap kita at ililigtas ko ang mga taong naliligaw. Kapatid, kung ikaw man kapatid ay naliligaw sa buhay mo na ito, hahanapin at ililigtas ka pa rin ng Lord. Sabi dito, to seek and to save what was lost. Sabi dito, our fellowship with God presently here on earth, in the future in heaven. Sabi ng ating Panginoon. So, tayo daw po yung dating nawawalang tupa ng ating Panginoon. Tayo yung nawawalang anak ng Diyos. Pero nung time na natagpuan ka niya, ganyan ang ginagawa sa iyo ng Lord. Ganyan po. Niyayakap ka ng Lord. Diba po? Ganon yun po yung grace ng Lord sa buhay po natin na ito. Kahit we are sinful people, tayo ay makasalanang tao sa buhay po natin na ito. Gusto pa rin ng Lord, tayo ay yakapin niya sa lahat ng ating karumihan sa buhay po natin na ito. Kagaya po ng isang prodigal son na kung saan nilustay niya lahat ng kayamanan niya, kinuha niya yung kanyang kayamanan sa kanyang ama, diba, nung time na po na yon. Pero nung na-realize niya na he cannot live by alone, diba
po, yung sa kanyang sarili lamang po sa buhay niya na po na yun, na-realize niya na kailangan niya ng isang ama. Ganon din tayo, kailangan mo ng Diyos, kailangan mo ng Jesus Christ sa buhay mo. Kasi sabi ng Lord, our fellowship to God, sabi ng Lord. Sabi ng Lord kung bakit kanya hinahanap, kasi para magkaroon tayo ng fellowship pagdating ng araw. Sabi ng Lord, presently here on earth and in the future in heaven. So, kailangan ginagather tayo ng Lord into fellowship. Ito pong church siya po na ito, fellowship po ang tawag po dito. Presently here on earth. So, kailangan ginagather niya yung mga taong mananampalataya lamang dito sa mundo na po na ito. Para pagdating ng araw in the future, sa heaven naman po tayo magfe-fellowship. Di ba po ang sarap ng pag-ibig ng Lord sa buhay po natin na ito? And that is Jesus Christ. Yan po si Jesus Christ. Nalalaman natin na siya yung taong naglingkod sa atin, siya yung nagsakripisyo, at siya rin po yung nag-save sa buhay po natin. And Jesus' statement about Him, sabi rito, sabi ni Jesus Christ dito sa Biblia, siya ay I am the bread of life. Yan po yung 7 I am ni Jesus Christ. Unang-una, I am the bread of life. He alone spiritually sustain us. Kung bakit po siya na bread of life sa buhay natin na ito, kasi sinusustain niya lahat ng pangangailangan natin spiritually. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos, sabi ng ating Panginoon. Ikalawa, I am the light of the world. He brings guidance and truth to the world in darkness. Kung tayo ay nasa kadiliman, sabi ng Lord, I am the light of the world. Sabi, ibig sabihin, meron pang ilaw na nagmumula sa Diyos para masumpungan po natin at hindi tayo manatili sa kadiliman. Ikatlo, I am the gate. He is the only way to salvation and eternal life. Walang ibang gate. Hindi po yan yung gate ng tahanan mo. Hindi yan gate ng mga anumang gate na po na yan, kundi yung gate na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng Lord, I am the gate. At ikapat po, I am the good shepherd. Siya din daw po ang good shepherd. He lovingly protects and guides his follower po. Kung titignan natin itong shepherd na po na ito, meron po siyang mga tupa na kung saan siya po yung nagli-lead sa kanya, nagpo-protect sa kanila at nag-guide din po sa atin. Ganon din po tayo bilang follower ni Christ. At ikalima, I am the resurrection of the life. He has conquered death and offered eternal life. Sabi ng Lord, sabi ni Jesus Christ, siya yung na-conquer niya lahat ng anumang bagay na kamatayan sa buhay natin ito at nag-offer siya ng buhay na walang hanggan. Sabi sa ika-6, I am the way, the truth, and the life. He is the definitive path to God. Ibig sabihin, walang ibang path kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ikapito, the true vine. John 15 verse 1 hanggang 5, He is the source of spiritual growth and faithfulness po. Yan po yung sinabi ng Lord na I am. Kaya kapatid, sa oras na po na ito, gustong ipakita sa iyo ng Lord na kung saan, kung gaano na po natin kakilala itong Diyos na po na ito. Baka ikaw kapatid, hindi mo pakilala si Jesus Christ na kung saan siya yung sinugo ng Diyos ng Ama para iligtas po ang bawat isa po sa ating lahat. Kaya kapatid, sa oras na po na ito, nais ko po na sa oras na po na ito, ma-realize natin kung gaano makita po natin kung gaano itong Diyos na ito, kung gaano yung habag ng Diyos sa buhay po natin na ito, kung paano niya rin po tayo inabot. Kung tayo, si Jesus Christ, siya ay naglingkod, nagsakripisyo at nagligtas, dapat ganun din po tayo. Tayo ay maglilingkod, tayo ay magsasakripisyo, at tayo rin ay magliligtas. Tandaan po natin yan. Tayo ay maglilingkod, tayo ay magliligtas. Yan po yung role ng ating ating buhay po. Kung yun yung role ni Jesus Christ, yun din dapat yung role sa buhay po natin ito. Kaya sa oras na ito, kapatid, inaanyayahan kita na tumayo at muli po tayong magsalo-salo sa tinapay at inumin ng ating Panginoong Jesucristo. With a grateful heart, give praise to the Holy
given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Good po, itaas po natin ang ating mga tinapay. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabi siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at nagpipiraso ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, salamat Panginoon. Lord, sa tinapay na patuloy mo idinadaloy sa buhay namin na ito po lamang, Panginoon. Lord, bilang simbolo ng tinapay na ito at bilang katawan mo sa buhay namin na ito, Panginoon. Lord, ikaw ang Diyos na siyang mag-manifest nito sa aming mga buhay po lamang, na siyang maglilinis sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, bilang Panginoon, sa pagsasalo-salo namin na ito, Panginoon, ikaw ang Diyos, Panginoon, na patuloy na gumamit ng aming mga buhay po lamang, Panginoon. Ikaw na po, Panginoon, ang aming ipinupuri at pinararangalan, Panginoon, at Lord, tanggapin mo ang buhay namin bilang nakalulugod sa iyong harapan, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Sabay-sabay po nating kainin. Let the weak say, I am strong. Taas po natin ang ating mga saro. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Hallelujah! Lord, salamat Panginoon sa dugo na ibinuhos mo sa aming mga buhay bilang pagtubos sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, bilang simbolo ng dugo na ito, Panginoon, ng sarong na ito po lamang, Lord, ikaw ang Diyos na patuloy na luminis sa lahat ng area ng kasalanan namin sa buhay namin na ito, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, bilang pag-inom namin ng saro na ito po lamang, Lord, ikaw ang Diyos na dadaloy sa aming mga puso, sa lahat ng ugat ng aming pangangatawan, Panginoon, at Lord, magamit mo lamang ang buhay namin ayon po lamang sa karangalan mo po lamang, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa pagsasakripisyo mo po lamang. Sabay-sabay po natin inom. Sige po. Bilang panghuling panalangin po, pigit po natin ang ating mga mata at manalangin tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa araw na ito na patuloy mo idinako ang buhay namin para sa karangalan mo po lamang, Panginoon. Lord, hindi mapapawalang saysayang lahat ng aming mga pinag-aralan, Panginoon, lahat ng mga salita mo, Panginoon, at dalangin ko, Panginoon, mas lalo mo po, Panginoon, Lord, na makilala, Panginoon, ang bawat isa sa amin, at mas lalo ka pa po naming makilala sa buhay namin na ito po lamang. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginawa mo, Panginoon. Salamat sa lahat, Panginoon, na pagpapala mo sa buhay namin na ito po lamang, Panginoon. At Lord, salamat din, Panginoon, sa lahat ng sakripisyo mo sa buhay namin na ito, Panginoon. Lord, ikaw na po ang aming Panginoon, tinataas sa buhay namin na
ito. Pagpalain mo ang bawat isa na nakinig na salita mo po lamang, Panginoon, ayon sa kanilang pananampalataya, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, sa gawain na ito, Panginoon, Lord, ikaw ang Diyos na patuloy, Panginoon, na makapag-minister, Panginoon, na marami pang tao sa lugar na ito po lamang. Gamitin mo, Panginoon, ang buhay namin na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, gamitin mo ang buhay namin na nagsasakripisyo sa iyo, Panginoon. At gamitin mo rin ang buhay namin, Panginoon, para sa pagliligtas na marami pang tao po lamang, Panginoon. Lord, sa iyo ko na po, Panginoon, iniiwan ang presensya mo, ang banal mong Espiritu sa bawat puso ng bawat nananampalataya sa iyo po lamang, Panginoon. Salamat sa iyo sa oras na ito po lamang, Panginoon. Ikaw na po ang aming Diyos na pinupuri, pinararangalan, Panginoon. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray.